Sa mga inayupak na yan, dapat kayo ang makulong forever. Dapat nga makulong kayo sa 7 feet below the ground at hindi na kayo makalabas. Dahil kayo ang tunay na protektor ng mga iligal. Si Lisa Tanas, si Bangag ang tunay na protektor ng Pogo. Yan ang king and queen or kingpin ng Pogo na yan. Paulit-ulit kong sinabi dahil ayon sa aking source, sa aking puting ahas, multi-million ang inalay ng mga Pogo operators sa kanila during campaign. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika patungkol sa pang-iipit di umano dito kay Attorney Harry Roque sa Senado na kung saan inipit itong mama sa balita na abogado di umano ng Pogo. Itong si Harry Roque na kung naman po na walang katotohanan di umano ito at kinasangkapan itong si Senator Risa Hontiveros di umano ng First Lady na si Liza Araneta na talagang gagawin ang lahat madungisan ang mga pangalan ng mga Duterte at ng mga kaanib nito o kaalyansa ng mga ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, bigyan muna natin ng pansin itong winika ng geopolitical analyst na si Professor Ana Malinduguy na tila'y nagmimistulang ticking bomb na ang bansang Pilipinas dahil sa foreign policy na mayroon itong si Bongbong Marcos sa mga kano na nakakabahalang malaman mga kababayan na dumadami ang mga EDCA sites sa ating bansa. Kung kaya naman ang panawagan ng taong bayan sana wag hayaan ni Bongbong Marcos na gamitin ng Amerika ang bansang Pilipinas para sa kanilang interes. Dahil tayong mga ordinaryong mamamayan ang mapupulbos pagdating ng giyerahan sa pagitan ng China at Amerika dahil ginagawa na ngang war grounds ang bansa. Kung kaya naman binigyang diin nitong si Professor Malinduguy na ang turing sa ating bansa island chain strategy para sa defense parameter ng bansang Amerika na ang polisiya di umano nitong mga kano i-contain ang ating bansa at gamitin sa pagsiklab di umano ng giyera ng dalawang naglalakihang bansa na kapag bumibisita di umano ang mga kano laging pinag-uusapan itong defense cooperation ng Administrasyong Marcos sa mga kano. Diyos ko naman po, na wala naman talagang magandang naitulong sa bansa itong mga EDCA sites. Bagkus nagiging mitsyapa ng kapahamakan kung kaya hindi rin maiwasan ng mga China na mapraning ang mga ito at magalit sa ginagawa ni Marcos Jr. Kaysa nga namang maging independent tayo, nagre-rely tayo masyado sa mga kano. At hindi maganda ito mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, balik tayo dito sa hearing ni Attorney Harry Roque. Inisa-isa nga ni Madam Maharlika itong mga nasa likod ng Pogo na tila'y pinofront itong mga tauhan ngayon ni Duterte upang sirain sa taong bayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. So pinatawag si Spokes para magpaliwanag kung ano ba ang kanyang abogado nga ba talaga siya sa Pogo o siya ay involved, which is napatunayan niya doon sa hearing ngayon na wala talaga siyang kinalaman doon sa Pogo operators na yon. Kasi, mga palangga, kung napanood ninyo at tinanong yung Bureau of Immigration, yung PAOK-TF, yung mga nag-raid, tinanong sila doon. Okay? Tungkol doon sa raid, bakit kayo nag-raid? Okay? Ngayon, mga palangga, alam nyo ba, sabi doon ni Jinggoy at si Hontiveros, basta inform ko lang, sabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga katanungan doon. Alam daw ba nitong mga nag-raid, okay? Like lahat ng puwersa, kung alam ba nila yung sino ang may-ari ng bahay? Kasi lumabas nga sa media na si Harry Roque ang may-ari ng bahay na kung saan ni-raid yung dalawang Chinese, okay? Na kung saan sangkot sa Pogo. Ganon kaagad yung yung kanilang balita. Okay? Pero napag-alaman natin doon sa hearing na yun na hindi alam ng PAOK-TF, hindi alam ng Bureau of Immigration o lahat ng mga authorities doon o mga abusive authorities, okay? Hindi daw nila alam based sa hearing
na kung sino ang may-ari ng bahay. Kaya magtataka ka. Sino ang nagsabi sa mainstream media na mga bayaran na ang may-ari ng bahay na kung saan ni-raid ang bahay na yon dun sa Tuba Benguet ay kay Hari? Alam niyo na kung sino. Di si Lisa Tanas. Diba? Sila ang may utos yan at wala dun, napag-alaman natin na wala namang search warrant, kundi mission order lang. Saan ka makakakita na dun sa hearing kahapon, tinatanong ni Estrada, tinatanong ng mga jugoks. Lahat naman sila dun, jugoks. Pati itong si Gatchalian, later pupunta tayo dyan. Tinatanong nila yung mga resource person doon, yung mga nag-grade, alam nyo ba? Alam nyo ba kung sino ang may-ari? Hindi naman daw nila alam. O paano no? Bakit ang media alam nila na si Harry Roque daw ang may-ari? Pero hindi naman dahil naipaliwanag ni Spokes Harry na yun ang property na yun ay korporasyon. At siya ay mayroong interest o may share lang siya doon. So, ibig sabihin, hindi siya, di ba, alam nyo naman yan, yung mga expert dito sa mga financial eklabush, di ba, pag korporasyon o mayroon ka lang share, di ba, hindi ikaw yung decision maker kung sino yung gustong umupa dyan sa bahay na yan. Iba yung homeowner, ikaw yung homeowner, ikaw yung magde-decide kung sinong parerenta, kung sinong patitirahin mo, whatever, ikaw lahat ang decision maker. But if you talk about corporation, okay, at ikaw ay may share ka lang na partikular na porsyento, hindi ikaw ang decision maker. Meron ka lang share sa kita, o dividendo, di ba? Alam nyo yan, mga eksperto dyan. So doon na pag-alaman natin na talagang tinarget ni Lisa Tanas, ito si Spokes Harry Roque, kasi gusto nga niyang targetin eh. Bakit hindi kami tatargetin? Nando doon si Harry Roque sa, dito sa Maisog, LA. Kumbaga sa ibon mga kababayan, kinulong itong mama no, na si Attorney Harry Roque sa sitwasyon na kung saan sila ang may gawa. Grabe naman talaga yan. So, trial by publicity, ginagamit ni Liza Tanas ang pera, ginagamit ni PAGCOR ang kaba ng bayan para isungal-ngal dyan sa mga bunganga ng fake stream media para sirain ang isang taong gustong sirain, hindi lang si Harry Roque, kundi lahat ng mga nagsasalita dito sa media, sa social media. And also, mga kababayan, binanggit din ni Altenco prior to that hearing na si Harry Roque ay hindi naman nakiusap sa kanila na i-pressure na paboran nyo yung paboran nyo yung Lucky South na yan. 'Di ba? Wala namang ganon. Pinaliwanag din ni Harry doon na sinamahan lang niya kasi nga yun ay inaalok niya doon sa business niyang what do you call it? Renewable project or renewable energy. So wala namang sinabi si Harry Roque, si Altenco. Kaya nga pakiusap ni Harry doon na kung pwede i-retract nyo yon, yung sinabi ng inyong PR na siya ay naglalabi ng mga POGO operators. Dapat talaga i-retract nyo yan, Altenco. Ang ilagay mo dyan, Altenco, kayo at si Lisa Tanas, ang promotor, ang mastermind ng POGO na yan. Kaya itigil nyo yung mga panglilin lang nyo sa taong bayan dahil tatapusin namin kayong lahat. Tatapusin namin lahat ng kabangagan ninyo, magbayad kayo lahat ng media para idiin ang isang hari o isang Maharlika o sino at ilalagay nyo na kagad lahat doon na ito ay parang convicted na tao na. Pero doon sa hearing mga palangga, ni mismo yung mga nag-grade ay hindi nila daw alam kung sino yung may-ari ng bahay. At napag-alaman natin na hindi naman talaga si Harry Roque ang sole owner. 'Di ba? Hindi siya ang sole owner, mayroon lang siyang interest of percentage doon sa corporation na yan. At hindi siya ang decision maker kung sino ang magpapaupa or what. But anyway, ang istorya naman doon, napatunayan na ba nila na yung dalawang pinaupa doon sa bahay na yun ay talaga bang POGO operators or sangkot talaga sa mga illegal na gawain? Diba? So, patunayan na muna nila yon. Pero ngayon, ang dinidiin nila ay si Harry Roque, mga kababayan, ay naglalabi, which is malinaw pa sa sikat ng araw na hindi talaga siya naglalabi at hindi siya abogado ng Lucky South 99 na yan. At doon, dinidiin ni Ontiveros na paulit-ulit niyang idinidiin na si Harry daw ay abogado nitong POGO operator na to. Paulit-ulit din ipinapaliwanag ni Harry Roque, no, doon lang ako abogado sa Whirlwind, which is yung service provider nitong POGO na ito. But ganun pa man, mga kababayan, habang nagsasalita si Spokes, nakakagigil talaga ito mga jugoks na ito.
Okay? Nagpapaliwanag yung resource person. Tapos, sinasapawan ni Ontiveros kasi ayaw ni Ontiveros marinig ni Correct mga kababayan, kung napanood nyo talaga, no, kung paano ipitin itong si Senator Hontiveros, itong nagapagsalita ni Harry Roque, at siya, mahalata mo na ayaw silang pasalitain, no, dahil malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa kung sino ang mga nasa likod ng Pogo. Dagdag pa rito na tinatakot pang mga ito na ipasa-cite in contempt di umano kapag nagsalita pa ng labis. Grabe naman yan. nyo ng taong bayan ang katotohanan. 'Di ba? Ayaw niyang marinig ninyo na wala naman talagang kinalaman si Harry Roque at hindi siya abogado nitong Pogo na ito. Kaya nga sabi niya nga doon sa hearing, gusto ko daw nga niya maging abogado nitong ano na to, itong Lucky South 99 na to, kasi yung pag-raid daw doon sa Porac, Pampanga ay illegal. Dahil hindi nakalagay sa search warrant yung property na yon. O sita, ang dami nating natututunan at dami nating nalalaman sa mga illegal na ginagawa ng gobyernong ito. So, ginigiit ni Harry na, gusto ko nga maging lawyer nila. Gusto ko nga maging lawyer nila dahil illegal yung ginawa nitong pag-raid. O anong ginagawa ni Risa Ontiveros dyan? 'Di ba? Sinasapawan niya at ayaw niyang marinig yung katotohanan kasi ang gusto lang iparinig ng mga bogoks na senador na ito sa inyo ay yung kanilang narrative para idiin ang isang taong gusto nilang idiin. Yan mga kababayan, at yung mga bugok na nun, dire-diretso na si Smokes Harry talagang magsalita doon, pero gusto nga nila, hindi gusto, talagang sinupalpal nila. Na-present doon sa hearing na yon yung sino ang may-ari, 'di ba? At sino ang yun nga, yung may-ari at sino talaga ang sinungaling. Ipinresent din ni Spokes Harry Roque na yung naratibo, okay? Na nakikialam siya o nagpe-pressure siya o tumutulong siya doon sa licensing ng Pogo na yon. Pinakita doon na hindi talaga siya wala siya talagang participation. At sinabi nga uli yan ni Altenco, 'di ba? Paulit-ulit na sinasabi ni Altenco. At doon sa hearing na 'yon, na pinakita ni Harry Roque na yung pagkandak ng raid doon sa Porac na 'yon, yung sa unang raid nila ay illegal. Pero ayaw po 'yan. Ayaw yan pakinggan ng mga senador na malaman ng taong bayan na may mga illegal activities na ginagawa etong mga PAOK TF, Bureau of Immigration at mga police o kung sino pa mga kasabwat nila. It's the same thing mga kababayan ng pag-raid nila o pag-search nila sa mga properties ni Pastor Apollo Kibuloy na wala naman silang search of warrant. 'Di ba? So doon ipinakita ni Harry Roque na wala siyang specific, okay? Doon sa hindi naka-specify doon sa mga dokumento na siya ang sole house owner. 'Di ba? And even, mga kababayan ng Bureau of Immigration at yung PAOK TF na ito, wala talaga silang pinangalanan at wala silang search warrant, mga kababayan. So nakita nyo na kung gaano ka bugok itong mga ito, wala ring knowledge ang Bureau of Immigration. Kung sino ang actually wala daw silang knowledge kung sino ang i-raid nila eh. Pero definitely, yun ay etos-etos lang. Wala din silang knowledge kung sinong may-ari ng bahay. Pero ang media, may knowledge. See? Yung mga nagre-raid, walang kaalam-alam kung sino daw may-ari ng bahay. Pero ang mga media nauna na may alam talaga, na alam nila, na diniin nila na si Harry. I-highlight pa talaga nila itong mama sa mga headlines nila o balita, no? Paano di i-highlight? Binayaran ba naman? Okay. At napag-alaman nga uli natin, nang wala silang search warrant, kundi mission order lamang. Kaninong mission yan? Hindi kay Lisa Tanas. Diba? Sino ang may mission yan, mga kababayan? Si Lisa at ang bangag na gobyerno ang may pakana ng mga yan, mga kababayan. Kaya naman, nung nagpapaliwanag si Smokes Harry Roque, na sinasagot niya itong si Risa, anong sabi ni Gatchalian? Isa-cite in contempt niya si Harry dahil, parang pinapaliwanag kasi ni Smokes Harry yung rules of court
at saka yung rules doon sa Senado. Ay, sabi ni Risa, alam na daw nila yan. Alam nyo? Ang alam nyo lang, manakot dyan sa cite in contempt. Ikaw, gatsyal yan, na minsang iniputan ka ng jowaers mo, di ba? Viral yan, na inaantay lang ng jowaers mo, na lumabas ka sa inyong, condo or something? Tapos, may gagawin kahindik-hindik. Di ba? Nakakaloka to mga hinayupak na ito. You know why? Mga kababayan, yung cite in contempt na yan, inaabuso ng mga jutang jininang, kongresista at senador. Yan ang mga panakot nila na kapag dyan ay nasapawan mo sila dahil mga jugok eh. Diba? Pinapaliwanag ni Harry Roque yung kanyang side. Pero isa cite in contempt. Ano sabi ni Risa? Excuse me. At unang-una, Risa, ikaw, yung mga desisyon mo dyan sa Congress, hindi nanggagaling sa utak mo. May tilapia sa likod mo. Yung tilapia na nag-aabot sa'yo. Mukhang tilapia. Di ba nag-aabot sa'yo? Nakita nyo, nagbabasa si Risa ng kanyang mga katanungan, ganyan-ganyan, aanga-anga. Ibig sabihin, ikaw ay disusi para kang jukebox. Yung tilapia sa likod mo na Ang tanong dyan, sino kayang nasa likod ng pagbibigay ng mga set of questionnaires dito kay Senator Risa Hontiveros, no? Nahamakin itong mama na si Attorney Harry Roque. Grabe na. susulat? Hindi ganyan ang matalino. Dahil kung ikaw ay matalino at nasusundan mo ang mga explanation ni Harry Roque, magde-derive ka from that statement. Makikinig ka kung anong pinagnangata nitong resource person mo, then you will come up sa question na galing sa kanya. Pero hindi inaabutan ka ng notes ni Tilapia. Di ba? Kita nyo? Tapos hindi mo masabi, hindi mo alam, Risa. Kasi ang intention mo, sirain itong taong gusto mong sirain. Tapos gusto nyo ngayong i-contempt. Di ba, mga kababayan? Gusto nilang i-contempt. Dahil nagsasabi ng ang tao na hindi nila maintindihan kasi yung narrative lang na gusto nila na idiin. Paulit-ulit sinasabi ni Risa na bakit nakalagay yung pangalan mo dun sa organizational chart nitong Pogo na ito, operator na ito. O bakit sabi ni Hontiveros, bakit daw hindi kasuhan yung Kasiong? Well, what do you expect? Magaling na abogado si Harry Roque. Anong sabi ni Harry dyan? Sabi niya, kailangan ng ebidensya kung sino ang naglagay sino ang taong nagsulat ng pangalan niya doon sa organizational chart. Then kung si Kasiong, 'di ba? O kung si Juan de la Cruz or what, 'di ba? Kasi pwede kasing eto mga kababayan, pwede kasi ang naglagay doon sa organizational chart, ito lang din yung mga taga-Pagcor. Pwede ilagay yan eh. Pwede doktoro ni Lisa yan. Dahil si Lisa ay isang doktor ng mga dokumento. Pwede ilagay ang pangalan ng kahit sino dyan pag ginusto nila. Kaya ayaw nilang pagsalitain si Harry Roque dahil ayaw nilang marinig yung totoo. Matapos nilang sirain yung tao na kesyo naglalabi daw ng Pogo. Ngayon narinig ko doon sa hearing na yon na hindi siya abogado. O ano nagagawin nyo ngayon? Ano na po gagawin ngayon ng mga senador na ito? Wala silang alam kung di manakot. Kaya yung mga resource person dyan, yung iba, syempre, kaya ako dapat abolish na talaga yung Kongreso at Senado na yan. Kasi ginagamit nila yung cite in contempt na yan dun sa mga taong gusto nilang i-cite in contempt. Katulad ni Ka Eric, katulad ni Doc Lorraine, katulad ni Agent Morales. Yung mga inayupak na yan, dapat kayo ang makulong forever. Dapat nga makulong kayo sa 7 feet below the ground at hindi na kayo makalabas. Dahil kayo ang tunay na protektor ng mga iligal. Si Lisa Tanas, si Bangag ang tunay na protektor ng Pogo. Yan ang king and queen or kingpin ng Pogo na yan. Paulit-ulit kong sinabi dahil ayon sa aking source, sa aking puting ahas, multi-million ang inalay ng mga Pogo operators sa kanila during campaign. Kaya kahit ano pang gawin mo, Lisa Tanas, ikaw ay nabubuhay ang inyong pamilya sa pagnanakaw sa illegal na mga pasugalan at nabubuhay kayo, mga inayupak kayo pa, very, very New York kapang mga very British ang anak mong Addictus Benedictus, pare-pareho kayong Addictus Benedictus. Gusto nyo? Sige,